Iginiit ng PNP na walang special treatment na ibinibigay kay Mark Anthony Fernandez na inaresto dahil sa pagdadala ng 1 kilong marijuana. Samantala, posibleng maharap sa kasong administratibo ang 2 babaeng pulis na nagpalitrato kay Fernandez at naging viral sa social media. May report si June Veneracion. Para matapos ito, 200,000. Sa pelikulang Marosa ni Direk Brillante Mendoza, isang kurap na pulis na nangingikil ng pera target ang small-time na drug dealers ang ginampan ng role ni Mark Anthony Fernandez. Ito ang kanyang huling pelikula kung saan siya napanood bago siya naaresto dahil sa di umano'y pagdadala ng 1 kilong marijuana. Sa kabila ng pagkakaaresto, maging ang ilang pulis, hindi naawa sa pagpapapicture sa aktor. Kabilang narito ang 2 babaeng pulis na inuulan ngayon ng batikos. Sa litratong ito na kumakalat sa social media, makikita si Mark Anthony. Walang posas at mistulang nakaakbay sa 2 uniformadong babaeng pulis. Paliwanag ng PNP, may isang barangay kagawad daw na nakalusot sa kwarto kung saan isinailalim sa profiling si Mark Anthony. Siya raw ang nag-upload ng litrato. Actually, nagpa-picture po talaga sila for parang souvenir. Personal nila yon. Pero hindi po sila yung nag-upload ng picture na yon. Pero sabi mismo ni PNP Chief Ronald De La Rosa, hindi tamang magpakuha ng litrato sa isang inarestong drug suspect. Posible raw maharap sa kasong administratibo ang 2 babaeng pulis. Hindi ko gusto yung ginawa nila, but at the same time, naintindihan ko yung kanilang pagiging dalaga, yung pagiging babae na humahanga sa artista. Pero yung ibang tao, lalong-lalo na yung mga ordinaryong criminal offender, para bang sabihin na there is a double standard sa policing na ginagawa natin, sa law enforcement na ginagawa natin. Aalamin daw ng PNP kung may nilabag na pulisya ang 2 pulis. Lalo't ang litrato, baka raw pag-ugatan ng suspetsang may special treatment na ibinibigay sa aktor. Sa ngayon, nakahiwalay ng selda sa Angeles City Police Station 6 si Mark Anthony. May palikuran siya sa sariling electric fan, pati na kutsyon. Hindi niya kasama ang iba pang arestadong suspect na karton lang higaan. Pero ang mga pulis daw mismo ang hiwalay sa aktor bilang konsiderasyon dahil madalas daw itong mag-CR. Yung special treatment siguro hindi na namin ikukulong dito hindi na namin ikukulong doon sa selda. Dito na lang siya. Pwede ko naman siyang batayan dito. Para sa akin po, yun ang special treatment. Pansamantala lang daw siyang mananatili rito at posibleng mailipat sa Angeles City Jail. They already filed the case in court. Yes, the case is already pending with RTC Branch 60. So, yung next move namin, pag-uusapan pa namin. Nakadalaw na ang kanyang live-in partner at kanyang abogado, pero wala pa rin buwibisitang malapit sa aktor. Hindi pa nagpapakita rito ang kanyang inang si Alma Moreno. Hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag dahil mataas pa ang kanyang blood pressure. Sabi rin ng kanyang kapatid sa amang si Rez Fernandez, pinayuhan sila ng kanilang legal counsel na wag munang magbigay ng pahayag. Pero sa kanyang Instagram post, sinabi nitong kasama sa dasal niya ang kanyang kapatid. Nag-post din ng kanilang lumang litrato ang isa pang kapatid ni Mark Anthony na si Rap. Si Robin Padilla naman na pinsang buo ng ama ni Mark Anthony na si Rudy Fernandez, nagpapasalamat pa rin daw dahil buhay ang kanyang pamangkin. Matatandang kinailangan daw barilin ng mga pulis ang mga gulong ng sasakyan ng aktor para mapahinto ito. Kung sakali raw na may nangyaring masama kay Mark Anthony, tiyak daw na hindi sila mapapatawad ni The Boy. Nagpapasalamat din si Binoy kay PNP Chief De La Rosa at sa Angeles City Police dahil saan niya ay makataong pagkakaaresto kay Mark. Sa kabilang banda ay kinalungkot naman ng veteranong producer na si Marichu Maceda ang paraan ng pagpresenta kay Mark Anthony. Alam ko na hihingin ang pagkakataon na pantay-pantay ang trato sa lahat. I agree. Pero para sa akin, merong konsiderasyon na dapat ibigay sa mga artistang ito. I just hope na bigyan pa rin ng respeto. Alam mo, yung mga may pangalan, they're role models in our society. And kung sakali magkamali, sisirain mo na ang buong career ng isang tao. June Veneracion, GMA News. 2 patay sa magkahiwalay na pamamaril sa Quezon City. Ang isa sa mga biktima, makikipag-inuman lang daw sana nang biglang barilin dahil umano sa iligal na droga. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Duguan sa kanyang kama ang babaeng ito matapos pagbabarilin sa Barangay Commonwealth sa Quezon City.
Natutulog lang daw ang biktimang si Irene Dulay, katabi ang 4 na taong gulang na anak nang pasukin ng 3 di pa nagkikilalang lalaki. Swerteng nasa banyo ang mister niyang si Adrian, kaya hindi nadamay. Pagputok po, nasa loob po, nasa CR po, pagputok po, bigla akong tumingin, nakita ko po yung mga tao patakbo na dito po. Dahil nakita ko pong palabas na po ron sa gitabi vehicle nila. Bali, 5 po sila. Di rin nasaktan ng bata, pero ang nanay ni Adrian at bigyan na ng napatay, bahagya na sugatan sa kamay matapos tamaan ng pinto. Aminado si Adrian, dati silang gumagamit ng bawal na gamot, pero matagal na raw silang nagbago. Bakit po ganun? Pwede naman po nakikulong kami kung nagkasala kami. Bakit po? Kailangan nakitilayan po ang asawa ko. Grabe po kayo, wala na nga po kami. Bukod naman sa droga, posibleng may kinalaman din daw ang pamamaril sa away sa pinag-aagawang lupa. Caretaker po kasi kami sa lupa na yan, pinag-aagawan po nila yan eh. Nagbanta na nga po yung isa dyan na umakam na lumalis na kayo dyan kung gusto niyo pang mabuhay. Tuloy ang imbestigasyon sa krimen. Hindi na natuloy pa ang planong inuman ng 19 anyos si Jaime Sumida at nobya sa loob ng bahay nito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Patay kasi si Jaime matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay. Unang putok daw po sir, di po daw siya tinamaan, tapos tumakbo raw po sa loob ng bahay. Sinundan daw po siya paloob. Napansin na rin daw ng biktima at nobyo nito na may sumusunod sa kanilang lalaki, kaya nagmadali silang umuwi. Bumili daw po sila mag-asawa sa baba ng alak. Pagbalik daw po nila, may sumusunod daw po sa kanilang isang lalaki daw. Sumusunod daw isang lalaki? Opo, mamaya daw po tumatakbo na raw po. Ayon sa mga pulis, kilalang gumagamit ng droga ang biktima, kaya isa ito sa iniimbisigahang anggulo sa krimen. Dalawa ang naaresto sa operasyon ng mga pulis sa Caloocan. Ang nasawing matagal na raw nasa drug watch list ng PNP. Umaaksyon si Carlo Castillo. Tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng lalaking ito na matagal na umanong nasa PNP drug watch list. Patay ang 32 anyos na si Al Jorhana matapos makipagbarilan sa mga pulis sa BMBA compound sa Barangay 120 sa Caloocan. Talagang tinatarget nila itong personality na to kasi well-known nga dati sa Tagaytay nila daw ito hinahanap. So naka-receive sila ng info na dito daw ito nagtatago. Pinutukan nga niya una yung pulis eh. So akala niya siguro hindi siya habulin. Arestado naman ang 2 parokyano ni Hana. Kumuha po sa kanya sir. Nang ano pong kinuha nyo? Items po. Pag sinabing items, anong ibig sabihin? Drugs po. Kung ita-drug test ka ngayon, ano sa tingin mo yung magiging resulta? Magpa-positive po sir. So gumagamit po kayo? Opo sir. Bukod sa 9mm na baril, ilang plastic sachet ng ininalang shabu at iba't ibang uri ng drug paraphernalia ang nakuha sa inuupahang bahay ng sospek. Kasong illegal possession of dangerous drugs naman ang kakaharapin ng mga naarestong sina John Paul Giling at Melchor Malingin. Sandali lang ang kalayaan para sa isang lalaki na sospek sa pagnanakaw sa Quezon City. Patay ito matapos pagbabarilin kagabi ilang oras lang matapos siyang makalaya sa kulungan. Umaaksyon si Amber Gonzales. Di na nakauwi ang 21 anyos sa si Mark Ambat matapos pagbabarilin sa Kalayaan di Barangay Batasan Hills, Quezon City alas 11:30 kagabi. Kakalaya lang daw nito kahapon matapos makulong dahil sa pagnanakaw ng cellphone. Nakisabay pa raw si Mark sa mobile ng barangay pauwi. Pero pagbaba sa kanto kasama ang kanyang ate, pinalibutan na sila ng 5 lalaking sakay ng 2 motorsiklo. Sabi niya, ate, yan na yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ko, bakit? Ano ba yan? Ano bang kasalanan mo? Sabi niya, wala ate, sige na ate, tumakbo ka na. Pinatakbo niya po ako. Tapos tumakbo na po ako. Hindi ko na po alam. Sa bilis ng pangyayari, dinanamukaan ng ate ng biktima ang mga suspect. Nakakapote po sila ng yellow and pink po. Ilan sila? Bali dun po sa isang motor is 3 sila. Dun po sa pangalawang motor, 2 lang po sila. Pero po ang bumaba po is 2 lang po. Diniretso po lang nilang putok sa ulo bago po nila nilinano sa tiyan. Aminado si Vinalyn, dating drug user ang kapatid, pero sumuko na bago pa man maupo si Pangulong Duterte. Hinala ng mga otoridad, mga vigilante ang pumatay sa biktima.
malakas ang ulan eh. Oo, malakas ang ulan. Hindi namin napansin yung may nakasunod sa amin. Nagulat na lang kami, yung palang sakay namin ng binaril. Tuloy ang investigasyon sa insidente. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng biktima. Kung sino man po kayong gumawa niyan sa kapatid ko, makonsensya po kayo, may pamilya kayo. Nakakaya niyong kumain ng ganyan.